Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang drama film noong 2002 na pinamagatang Unfaithful. Nagsimula ang movie sa mag-asawang sina Edward at Connie, sila ay nakatira sa New York kasama ang kanilang anak na si Charlie. Umalis na si Edward para pumasok sa trabaho at hinatid din niya si Charlie sa school. Si Connie naman ay lumabas para bumili ng birthday gift para kay Charlie. Malakas ang hangin sa labas kaya nahihirapan si Connie na maglakad. Si Paul naman ang lalaking may dalang libro ay nabunggo niya kaya pareho silang natumba. Nakisuyo si Connie kay Paul na ikuha siya ng taxi pero walang gustong magpasakay sa kanila. Nagkaroon din ng sugat si Connie kaya hindi na siya makapaglakad ng maayos, kaya inakit siya ni Paul na tumuloy muna sa kanyang apartment dahil malapit lang naman ito. Dumiretso kaagad si Connie sa CR para lagyan ng band-aid ang kanyang sugat, at pagkalabas niya ay nakitawag siya sa telepono ni Paul para ipaalam kay Edward ang nangyari. Habang kausap si Edward ay nilagyan ni Paul ng yelo ang kanyang sugat, hindi ito nagustuhan ni Connie kaya umalis na siya, pero bago siya umalis ay binigyan siya ni Paul ng libro bilang regalo. Pagka-uwi ay tinanong siya ni Edward kung okay lang siya dahil naikwento nito sa kanyang asawa ang nangyari sa kanyang araw. Biniro pa nga siya ni Edward kung gwapo raw ba si Paul at ito mismo ang nang-encourage sa kanya na bigyan ng bote ng wine si Paul bilang pasasalamat dito. Nang gabi ring iyon ay nagkaroon sila ng quality time at naglaro ng injection game. Kinabukasan ay pumasok na si Edward sa trabaho kaya naisipan niyang basahin ang libro na binigay ni Paul. Dito rin niya nakita ang number ni Paul kaya pumunta siya sa malapit na payphone para tumawag dito. Nagkausap sila at niyaya siya ni Paul na magkape sa apartment nito at pumayag naman si Connie. Pagkadating niya sa apartment nito ay halatang-halata niya na nilalandi siya ni Paul, pero kahit nagugustuhan niya ang ginagawa ni Paul ay kinontrol niya ang kanyang sarili at umalis. Pumunta na lang siya sa office ni Edward para surprise ito. Busy naman ang kanyang asawa sa trabaho kaya napapaisip na siya kung okay lang magkaroon ng affair sa ibang lalaki. Tinanong siya ni Edward kung saan siya galing pero nagsinungaling siya at sinabing pumunta siya kay Bob para sa school auction. Masaya naman silang mag-asawa pero may hinahanap pa rin talaga si Connie na hindi niya makita kay Edward. Kinabukasan ay pumunta ulit siya kay Paul, sa mga oras na ito ay interesado na siya kay Paul at gusto pa niya itong makilala ng gusto. Malakas naman ang loob ni Paul dahil pinaparating talaga niyang gusto niya si Connie at niyaya niya itong magsayaw. Nang matauhan si Connie ay sinabi niya kay Paul na malaking pagkakamali ang kanilang ginagawa, kahit na pinipigilan siya ni Paul ay umalis pa rin siya para makaiwas. Pero na-realize ni Connie na dala niya ang coat ni Paul kaya bumalik siya para isauli ito, sa mga oras na ito ay hindi na siya pinakawalan ni Paul. Sinimulan siya nitong halikan at nung una ay ayaw pa ni Connie pero nag-init na rin siya kaya naglaro na sila ng injection game. Si Edward naman ay pauwi na nang makita niya si Bob. Tinanong niya ang school auction na sinabi sa kanya ni Connie pero sinabi ni Bob na nag-out of town siya at hindi pa niya nakakausap si Connie. Hindi makapaniwala si Edward na nagsinungaling sa kanya si Connie, kaya nang gabing iyon ay tinanong niya si Connie kung mahal pa ba siya nito o hindi na. Nagulat naman si Connie sa biglaang tanong ni Edward pero sinabi niyang mahal niya ito kahit na patuloy pa rin siyang nakikipag-usap kay Paul. Mahal naman talaga niya si Edward pero masaya siyang ginagawa ang injection game kay Paul. Isang araw ay nag-date ang dalawa sa isang restaurant, at lantaran na nagkikis na para bang legal ang kanilang ginagawa. Dito sila nakita ni Bill, ang isa sa mga empleyado ni Edward, wala naman itong sinabi at umalis na sa restaurant. Nang gabing iyon ay iniisip na ni Connie kung paano niya ulit makakasama si Paul, nang biglang dumating si Edward at sinamahan siya sa tub. Gusto sanang makipaglaro ni Edward ng injection game, pero nireject siya ni Connie at sinabing wala siya sa mood. Dahil dito ay mas lalong tumataas ang paghihinala ni Edward sa kanyang asawa. Kinabukasan ay nakita ni Edward ang bagong damit at ling-iri ni Connie. Inakit niya ito sa lunch date pero tumanggi si Connie at sinabing mayroon siyang appointment sa salon. Para malaman kung nagsasabi ng totoo ay palihim na tumawag si Edward sa salon at tinanong kung may appointment nga sa kanila si Connie, pero sinabi ng salon na wala raw naman. Habang papunta na siya kay Paul ay nakita ni Connie ang dalawa niyang kaibigan na sina Tracy at Sally. Inakit siya ng dalawa para magkape at pumayag naman siya, pero tumawag din muna siya kay Paul at sinabing maghintay lang ng ilang oras dahil kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Pero makulit si Paul dahil sumunod ito sa coffee shop. Sinenyasan din niya si Connie na sumunod sa kanya at ginawa naman ito ni Connie. Pumunta sila sa CR at dito nila ginawa ang quick injection game at pagkatapos ay bumalik na si Connie sa table ng kanyang mga kaibigan na parang walang nangyari. Napansin ni Sally si Paul at sinabing gwapo ito, nagbiro pa si Sally na gusto niyang magkaroon ng affair kay Paul na dinaan lang naman ni Connie sa tawa.
Kinontra naman sila ni Tracy at sinabing nagkaroon na siya ng affair dati at hindi maganda ang kinalabasan nito, dahil nag-divorce sila ng kanyang asawa. Dahil sa sinabi ni Tracy ay napaisip si Connie, kaya kinausap niya si Paul para tapusin na ang kanilang relasyon. Hindi naman pumayag si Paul at sinabing hindi niya kayang mawala si Connie dahil mahal na niya ito. Sa opisina naman ay nalaman ni Edward na nililik ni Bill ang kanilang company information sa kanilang kalaban kaya niya ito tinanggal sa trabaho. Sa galit naman ni Bill ay sinabi niya kay Edward ang tungkol kay Connie kaya lalong napaisip si Edward sa kanyang narinig. Dahil dito ay kinuha niya si Frank bilang spy para mamonitor niya ang ginagawa ni Connie. Hindi rin nagpapahalata si Edward na naghihinala na siya dito at sinabi ring aalis siya ng ilang araw para pumunta sa Chicago. Kinabukasan pagkaalis-alis ni Edward ay pumunta na kaagad si Connie para makipagkita kay Paul. Lumipas ang buong araw ni Connie na nakikipaglaro ng injection game kay Paul pero ang hindi nila alam ay palihim na silang kinukunan ng picture ni Frank. Sa sobrang busy ni Connie ay nakalimutan na rin niyang sunduin si Charlie sa school. Dito na niya na-realize na hindi siya pwedeng mamuhay sa dalawang pagkatao at kailangan na niyang tapusin ang affair niya kay Paul. Nagkita na rin sina Frank at Edward at dito na binigay ni Frank ang kanyang nakita. Nagulat si Edward sa kanyang mga nalaman at hindi makapaniwala na kaya siyang lokohin ng kanyang asawa. Si Connie naman ay pumunta kay Paul para tapusin na ang kanilang relasyon pero nakita niya itong may kasamang ibang babae. Sinundan niya ang dalawa at nakita niya sa library na naglalandian ang dalawa. Sinugod niya si Paul dahil sa galit dahil pakiramdam niya ay trinaydor siya nito. Sinabi ni Connie na hindi na niya matiis ang kanilang ginagawa at sinubukang umalis, pero hindi siya pinaalis ni Paul at tinanggalan siya ng damit. Wala na ring nagawa si Connie kundi pagbigyan si Paul sa gusto nito. Pagkatapos nila ay pumunta si Edward sa apartment ni Paul pero nakaalis na si Connie. Pinatuloy naman siya ni Paul at pinayagan niya si Edward magkwento tungkol kay Connie. Maingat siya sa pakikipag-usap kay Edward dahil hindi malabo na magkagulo at magkasakitan silang dalawa. Dito nakita ni Edward ang snow globe na niregalo niya kay Connie pero sabi naman ni Paul ay niregalo ito sa kanya ni Connie. Sa sobrang galit at sakit ng nararamdaman ni Edward ay hinamplas niya sa ulo si Paul gamit ang snow globe. Nakita rin niya ang cellphone ni Paul at nakita ang message ni Connie na sinasabing gusto na niyang tapusin ang affair nilang dalawa, dahil ayaw na niyang magsinungaling sa kanyang asawa at anak. Dinelete ni Edward lahat ng message ni Connie at nilinis na rin niya ang ebidensya sa pagpatay niya kay Paul. Dinala niya ang bangkay ni Paul sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay umattend sa school performance ni Charlie kasama si Connie. Nang gabi ring iyon ay nilagay ni Edward ang katawan ni Paul sa landfill pero hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Kinabukasan ay pumunta ang NYPD kina Connie para tanungin siya sa pagkawala ni Paul, pero sinabi naman ni Connie na hindi niya masyadong kilala si Paul. Lumipas ang ilang araw ay sinusubukan ulit ni Connie ang mamuhay ng normal. Pero pumunta ulit ang mga pulis sa kanilang bahay at ibinalita na natagpuan na ang bangkay ni Paul. Sinabi rin niya sa mga pulis na sa fundraiser niya huling nakita si Paul na sinang-ayunan naman ni Edward. Pagkaalis ng mga pulis ay hindi mapigilan ni Connie na umiyak dahil sa pagkamatay ni Paul. Habang naglalaba ay nakita ni Connie ang picture nila ni Paul, na-realize niyang alam pala ni Edward ang affair nila ni Paul simula una pa lang. Napansin din niya ang snow globe na binigay niya kay Paul ay bumalik sa kanilang collection. Nang gabi ring yun ay kinumprante niya si Edward sa pag-murder kay Paul. Sinabi ni Edward na gusto niyang saktan si Connie pero ang pinagbuntungan niya ng galit ay si Paul kaya napatay niya ito. Sinabi naman ni Connie na hindi niya dapat pinatay si Paul kahit na may ginawa silang mali, pero pareho lang naman silang gumawa ng kasalanan sa isa't isa at hindi na maibalik kung ano man ang nangyari. Dumaan pa ang mga araw at sinusubukan nilang bumalik sa dati nilang buhay. Nakita ni Connie ang picture nilang mag-anak sa snow globe at dito niya na-realize kung gaano siya kamahal ng kanyang asawa. Nag-decide si Connie na kalimutan na si Paul at ini-imagine din niya na kung sumakay na siya sa taxi noong mga panahon na inaakit siya ni Paul sa apartment nito ay iba sana ang takbo ng buhay nila ngayon. Kinausap din siya ni Edward dahil nagigilty pa rin ito sa kanyang ginawa. Sinabi rin ni Edward na susuko na siya sa mga pulis para pagbayaran ang kanyang kasalanan, pero hindi naman pumayag si Connie at sinabing gagawa sila ng paraan para bumalik ulit sila sa kanilang normal na buhay. Isang gabi ay tumigil si Edward sa pagmamaneho at dito sila nag-usap ni Connie. Sinuggest ni Connie na lumipat na sila ng tirahan para makapagsimula ng bagong buhay, pumayag naman si Edward, pero tumigil pala ito sa tapat ng police station. Siguro ay sumuko na rin siya sa mga pulis para pagbayaran ang krimen na kanyang ginawa. Dito na rin nagtatapos ang movie na Unfaithful. Maraming salamat sa panunood.